bent lens tayo, front and back, parehas lang ng plus at saka ng minus. Okay? So, ganito ngayon. What if naman? Let's say, si Lens Laboratory may request sa kanya. Okay? Merong trabaho na pinagagawa or merong mga order kay isang Lens Laboratory na series of lenses. Kunyari lang, he was requested to produce -1. Okay? He was also requested to produce -175, -2.50, sabihin na natin, -4. Okay? And let's say, sagad na natin, -5. Okay? So let's say ganito. The laboratory, okay, the Lens Laboratory was being requested to produce this series of lenses. -1 hanggang -5. Nakalagay na nga dyan. Yung mga hinihingi kay Lens Laboratory. Now, anong mangyayari ngayon kay Lens Laboratory? Si Lens Laboratory, ang gagawin niya is kukuha lamang siya ng sinasabi nating semi-finish lens. Semi-finish lens. So, kukuha lang siya ng mga semi-finish lenses. Now, itong mga semi-finish lenses na to, may power na ito. Saan? May power na ito sa may front surface. Yung front niya, yun ang finish. Yun yung tapos na. Okay? Yun yung may grado na. Ibig sabihin, hindi na yun gagalawin ng Lens Laboratory. Now, bakit semi-finish? Kasi ang may grado rito, isang side lang, yung front surface lamang. Pero yung back surface, wala pa yung grado. Let's say, kumuha siya ng semi-finish. Anong sabi natin sa semi-finish? Tapos na ang front surface. So let's consider that to be our F1. Now, ang mangyayari ngayon sa kanya ganito. Let's say, ang Lens Laboratory, yung front surface niya may power na let's say siguro sabihin na lang natin na +4. +4. Okay? Lahat ng semi-finish niya, meron na siyang +4. +4. +4. At saka +4. Okay? Now, tapos na yan. Hindi na yan gagalawin ng Lens Laboratory. Anong mangyayari ngayon? Ang mangyayari ngayon ay yung F2, lalagyan ngayon yan ng Lens Laboratory na tamang kombinasyon, na tamang power para sa may likod. Ang tanong ganito. Siguro I'll transfer this one. Dito. Tapos, pagbalik-tarin lang natin. Okay? So, right now, we're being asked to produce this series of lenses. Hinihingi sa atin to. Okay? Now, si Lens Laboratory, meron na siyang sinasabi nating semi-finish lens na yung semi-finish lenses niya may power na +4. Okay? Ang tanong ganito, anong ilalagay ng Lens Laboratory sa likuran na surface? Tandaan, pag sinabi nating likuran na surface, ano ang power nun? Ang power nun ay, di ba sabi natin, ito, ang power nun ay concave. Meaning, siya dapat ay minus. Kasi lahat ng mga ophthalmic lenses natin, convex sa harap, concave sa likuran. Ang concave ay minus, ang
Dok, nawala po kayo. Sorry, salita akong salita, na-cut off na ako. Hello guys. Hello po. Okay na, Dok. Okay, let's try this again. Try tayo dyan. Problema talaga ako sa internet ngayon. Dali lang ha. Okay. Tuloy ko na lang ha. So, pag sinabi ngayon natin na pag sinabing, by the way, can someone confirm na okay ako? Opo, Dok. Okay. Yun, hopefully, magtuloy-tuloy naman sana. Okay. Okay, ganito ngayon. So, pag sinabi ngayon natin na meron tayong order, si Lens Laboratory, magsasettle siya for a semi-finished lens. Ibig sabihin ng semi-finish, yung harapan niya is already done. Okay? Bakit semi-finish? Semi kasi yung harapan lang ang tapos, pero yung back surface niya hindi tapos. Now, ang sabi natin, ang front surface will always be convex, or meaning meron siyang plus power. Yung back surface naman niya will have a concave, or meaning meron siyang minus power. So, ganito na lang. Lahat ng mga ito ang mga required na lens power to produce. Meron ng power yung harapan. Ang tanong na lang, what
power are you going to add sa may minus or sa back surface para ma-produce mo yung mga required na lens power sa atin. Okay? So, yun yung goal natin. Okay? By the way, minus pala lahat to. No? Gawin ko iba plus. Yan, let's say ito, plus. Tapos, ito rin ay plus na lang siguro to. Okay? Yan. So, ganito ngayon. Ano dapat ang idagdag ko sa plus 4 para ma-produce ko yung plus 1? Minus 3. Okay, so very good. So that will be minus 3 diopter. Kasi a plus 4 added with minus 3 will produce plus 1. Okay. Next, ano naman ang dapat idagdag ko sa plus 4 para lumabas or para ma-create ko yung plus 175 na power? Minus ano dapat? Dapat very Minus good. 2.25. Okay, very good guys. Minus 2.25 diopter. So minus 2.25 diopter. Next, plus 4 ang harapan. Tapos ang likuran, ano ang likuran? Para ma-produce naman natin ang minus 2.50. Minus 6. Minus 6.50. Very good. Minus 6.50 diopter. Okay. You're following along well. Plus 4. Harap. Minus 8. Correct. Minus 8. Very good. Okay. Next, plus 4 para ma-produce ang minus 5. Minus 9. Minus 9. Very good. Okay. So lahat ng mga ito, lahat ng mga minus 3, minus 2.25, minus 6.50, minus 8, minus 9, lahat ng mga yan, saan ginawa yan? Ginawa ito sa isang lens laboratory. Ang gagawin na lang ng lens laboratory, kukuha na lamang siya ng semi-finished lenses. Ang semi-finished lenses niya, hindi siya kumukuha ng maraming klase. Ang gagawin lang ni lens laboratory, kukuha siya ng mga semi-finished na meron lang tamang grado or pumipili lang siya ng grado sa may harapan. So normally, sa isang lens laboratory, pipili siya na semi-finish na ang front surface ay may grado na. For example, pipili siya dyan, kanina, lahat ng pinili niya o lahat ng mga semi-finish niya na ginamit ay may grado na sa harapan na plus 4. So, semi-finish niya, may grado na plus 4. Pwede rin siyang mag-ipon ng plus, sabihin na natin, plus 2. Okay? Tapos sa higher, plus 6, plus 8 na grado. So, yan yung mga nilalagay niya o yan yung mga ini-imbak niya o yan yung mga ini-stack niya na semi-finished lenses. Hindi niya na kailangan mag-imbak or mag-stack ng lahat ng semi-finish across all power. Anong ibig sabihin? Hindi niya na, pwede siguro mag-ipon siya or mag-stack siya plus 1 or plus 50 siguro. Plus 50 or plano even. Ganyan. Pero, hindi na niya kailangan mag-imbak ng plus 2.25, plus 2.50, plus 2.75, plus 3. Hindi na ganun. Hindi na siya mag-impact ng sobrang dami ng semi-finished lenses. Bakit? Kasi, itong ang plus 4 na to, nakapag-create siya ng iba't ibang klase ng power. Itong ang plus 4 na to, kayang-kaya niyang mag-create ng iba't ibang klase or kombinasyon ng power. So, out of the plus 4, nakapag-create siya ng plus power, nakapag-create din naman siya ng minus power. So, sa isang lens laboratory, hindi sila magtatago ng isang semi-finished lenses na ganyang karami ng semi-finished
lenses. I mean, yung harapan na grado, hindi ganyang karami. Ang itatago lang niya, ito lang normally, yung mga interval na yan. Pwede mo pa siguro isingit yan, plus 10. Plus 10 na grado. Okay? Pero, ang ganyan lang, hindi niya kailangan mag-isip ng ganitong karami na grado. Okay? Now, bakit hindi niya kailangan? Kasi kasayangan lang. Kasi sayang lang yung i-stack niya dahil lahat naman tong mga powers na front surface na to, madali naman ito makapag-create ng iba't ibang klase ng power. Okay? So, useless yung mag-create or mag-stack pa siya ng maraming klase ng front surface power. Now, yung front surface power na sinasabi natin ng semi-finished lenses natin, lahat ng mga ito, ang tawag natin dito ay base curve. Lahat ng mga yan, ang tawag natin dyan ay base curve. Bakit tinawag na base curve? Base curve kasi yan yung starting curve. Yan dyan nagsimula. Take for example, yung mga grado natin kanina. Lahat ng mga grado natin kanina, saan ba nagsimula itong mga ito? Nagsimula lang naman to sa iisang grado. Kanino? Sa plus 4. So, yung plus 4 dito, ang tawag din natin dyan ay base curve. Ang abbreviation natin sa base curve ay BC. That will mean base curve. Base curve or BC. So, yung power ng front surface sa semi-finished lens, okay, is technically what? You call that to be your base curve. Yung grado ng front surface ng mga semi-finished lenses, ang proper term natin dun ay base curve. Okay? Base curve. Siguro, if I may turn on, hindi, tama, ito na lang siguro. Ito, if I can open my cam. Oops. Okay. Ayan. So, take for example, ito. Itong lens po na ito, this is a semi-finished lens. Kahon na lang siya actually, guys. Pansinin nyo rito, may nakalagay dyan, SFSV. Ano yung SF? SF, napapansin nyo po yung SF? SF will mean semi-finished lens. SV will mean SV single vision. So this semi-finished lens is a single vision lens. Now, meron dyan B, tapos 5, yung naka bold. B tapos 5. Yung 5 dyan, na 5.00, that is the base curve of this semi-finished lens. Now, anong refractive index nito? Ang refractive index nito is 1.61. Okay? Yung 75 dyan is the diameter of the lens. Now, ito naman, okay, ito naman may power ito o may base curve ito na plus 4. And still, yung kanyang tawag dito, yung kanyang refractive index is 1.6. Pero ang base curve niya rito is plus 4. Okay? Now, wala nang nakalagay dyan na plus. Okay? Bakit? Kasi understood na ang base curve, saan ba yan? Nasa harapan. Ano ba ang power ng harapan? Diba, sabi natin, the front surface of an ophthalmic lens is always convex, meaning the front surface will always be having a plus power. So dito, nakalagay na rito 4. So needless to say, that would mean plus 4. Ang base curve natin is always plus. Laging plus yung ating base curve. Okay? So, nagets po yun. Ang lens laboratory, nakikip na lamang siya ng mga ganito. Ang tawag natin dito ay semi-finish. Ang mga semi-finish, ang harapan niya, tapos na. Wala ka nang gagawin sa harapan. Okay? Yun. Now, ganito. There will be a limit
Take for example, eto. For example, let's say meron tayong +4 on our front surface. Okay? Meron tayong +4 on our F1. Okay. What if we're being asked to produce +5? What should be the power in F2 para ma-produce yung +5? Anyone? Ano po dapat ang power ng harap ng ilalagay sa likuran para ma-produce yung +5? Aurelio, nandiyan po ba? Jacob? Yes po. Okay, you have any idea? Ano dapat ang lumabas sa F2 para ma-produce natin ang +5? Remember Plus. that F2 is minus, di ba? Is it Okay. doable? Parang hindi po, Doc. Correct. Yun. Tama yun. Hindi doable. A while ago, you were supposed to answer something na plus. If ever plus yan, ano ilalagay mo sa na plus? +1 po sana. Okay, very good. So, tama naman siya. +1 yung ilalagay niya. Kasi imposible mo nga naman ma-produce yung +5 with a minus power. Lalabas dito, +1 ang idadagdag niya. Okay? Now, okay yun mathematically. +4, dadagdag mo with +1, and that will produce +5. Okay? Yun nga lang, sabi ko mathematically, okay yun. Pero, what will this turn into? This will turn into a lens having a front surface being convex and a back surface being also convex. Kasi ang F1 niya lalabas +4. Tapos ang F2 niya lalabas +1. Di ba? So, anong lalabas sa power nito? +5. Tama. Nagawa natin yung required na lens power, which is +5. Yun nga lang ganito. Is this optically and aesthetically na magandang paggamit sa pasyente, yung ganitong klaseng form? Hindi. Okay? Meron lang tayong limit, ibig sabihin. Meron lang tayong limit sa paggawa ng plus power for a given base curve. At ang limit na yon is the power of the base curve itself. Anong ibig kong sabihin? Binigyan ka ng base curve na +4. Na +4. Ano ang highest plus na kaya mong i-create dito? Ang kaya mo lang na highest plus na i-create dyan will be +4 din. Yan lang ang kaya mo i-create dyan. Bakit? Kasi ang +4 sa harapan, dagdagan ko yan ng plano. Okay, acceptable pa yan somehow. Acceptable pa. Na +4 sa harapan at saka plano sa likuran, +4 ang total power niyan. Pero the moment na mag 0.25 ka na, okay, sa likuran, plus 0.25, hindi na. Kasi naglabas ka na or nag-produce ka na ng convex sa may back surface mo. Kailangan kasi ang back surface mo should always be minus. Sir, bakit po hindi maganda yung biconvex na form? Kasi di ba parang ganito. Let's say if you have a patient, di ba parang mas maganda ang pasusuot mo sa kanila, okay, is something like this. Ay, sorry. Plus pala yun. Ay, laki ng eraser. Ano ba yan? Paano naman which? Patawarin nyo na ako sa drawing ko, ha? Kunyari, ito yung kanyang frame. Okay? Kung ito yung kanyang frame, di ba hindi naman frame or lens. Di ba hindi mo maganda yung ganyang klaseng frame or lens para sa kanya? Bulging sa likuran,
bulging pa rin sa harapan or pareho silang bulging. Bakit? Kasi baka naman tumama na ito sa may likuran o sa may mata niya kung nagbabulge yan. Di ba mas maganda sa kanya yung normal form? And what is the normal form? Yung sinasabi natin kanina. And what is that? Yung ganito. Ito pwede pa to na maisuot niya ng maayos. Meaning, yung harapan is convex, tapos yung likuran ay plano. Okay pa yan. Hindi pa yan masamang tignan. Okay? Pero yung convex na sa harapan, convex pa sa likuran, hindi siguro magandang isuot yon ng pasyente. Okay? So hanggang plano lang talaga tayo. Since ang lowest power na pwede mong ilagay dito sa may likuran is the plano. Okay? The lowest minus, okay, na pwede mo ilagay dito is the plano. Ang kaya mong highest plus is yung base curve niya mismo. That is why hindi ka din pa pwedeng mag-stack, let's say, ng plus 4 lamang na semi-finished lens. Kasi kung ang i-stack mo lang na semi-finished lens ay plus 4, paano kung hiningin ka na nga ng plus 5? The moment hiningin ka na ng plus 5, hindi ka na makaka-create ng plus 5. Okay? So, maaari yan, mag-stack ka ng plus 6. Okay? Papaano naman kung hanggang plus 6 lang yung base curve mo? Papaano kung nanghingi sa'yo ng power na plus 7? Plus 7, hindi ka na makaka-create nun. Kasi hanggang plus 6 lang ang kaya na base curve ng plus 6. So, magtatago na naman siya ng plus 8. Paano kung plus 10 ang power nung hinihingi sa'yo? Hindi na rin kakayanin ng plus 8. So, maaari magtatago siya hanggang plus 10 na base curve. Okay? Yun. Nagigets niyo po yung concept ng base curve. Pag sinabi nating base curve, the starting curve yon kung saan nakakapag-create tayo ng iba't ibang klase ng power. Okay? Ang base curve is always plus. Ang base curve is always at the front surface. Ang lens natin ay minus dapat sa likuran. Hindi ka pwedeng maglagay ng plus power sa likuran. Okay? Although mathematically, pwede yon, we do not recommend to have a plus surface sa may likuran. Okay? Yun. So, diretso ngayon dito tayo sa may inyong tawag dyan, inyong canvas. Okay. So ito na yung base curve natin. Can I request someone to read this, please? Miss Zapata? Zapata. Are you there? Pwede ko po bang pabasa sa iyo ito? Hi, sir. Hello. Nakabasa mo ba or hindi? Yes, nabasa ko. Sige, please. Okay. A major factor in... tama ko ba? Correct. Okay. A major factor in how a lens will perform depends on how the lens is shaped. The shape is defined by how the lens is curved, starting with the base curve. In ophthalmic lenses, the base curve is defined as the starting curve in which a series of lenses is made. Okay. Thank you. Pero diyan ka pa lang mag-continue ka pa rin I just want to emphasize this again. The base curve is defined as the starting curve in which a series of lenses is made. So, dito sa table natin, meron tayong base curve na plus 4. And out of the plus 4, nakapag-create siya ng iba't ibang klase ng power. Just what we did a while ago. Okay? Yun. Can you continue, please? The base curve is generally the curvature of the front surface of a lens. It is also expressed in diopter.
Broadly speaking, the power of the lens is the summation of the front surface power and the back surface power. The front surface is usually plus in power and the back surface has minus power. We can express this using a simple formula. Fn equals F1 plus F2. Okay, F1 is the front surface power, F2 is the back surface power, Fn, maliit na n, is later on pag-uusapan natin yun, pero for the meantime, ang tawag natin dyan ay nominal power. Kaya n yan, maliit na n. Pero dyan, sinabi lang na lens power lamang. Pero the proper way to call that is Fn na maliit is the nominal power. Okay. Please continue. The front surface power is usually called as the base curve power since the base curve is normally located at the front. Using a single base curve, a lens laboratory will be able to create or generate different lenses with varying powers. Okay, hold on lang ha. Pag sinabi nating generate, ito yun, yung word na yan. Technical term na yan, generate. Pag sinabi nating generate, the simple term for that is to create. Okay? Pag narinig nyo yung ma-generate ba itong power na to o yung surface power na to, makikreate ba yung surface power na to? Yun ang ibig sabihin ng generate. Why generate? Kasi ginagawa yung pag-create ng surface power sa isang machine called a generator. Yung generator is a machine that creates the back surface power of the lens. Yung mga -2 dito, yung mga -5 dyan, yan. Itong mga nandito na power, yan. Yung back surface power dito. Ang magkikreate niyan is a machine called the generator. Okay? Yun. Continue, please. This can be shown on the following table. Note that the front surface always has a plus power because it is a convex surface. The back surface, on the other hand, has a minus power because it is a concave surface. Also, note that we cannot have a plus power higher than the base curve power. Otherwise, the lens will have to be a biconvex form. Okay, thank you very much. Yeah po. Salamat. Ito yung sinasabi natin kanina. Note, sabi niya dyan, we cannot have a plus power higher than the base curve power. So, take for example, itong plus 4 dito. Ano ang highest power or highest plus power nito? Ito lang, oh. Ang highest plus power niya is yung plus 4 din. Kaya niya bang mag-create ng plus 4.25 even? Hindi. Hindi niya siya makakapag-create ng plus 4.25. Why? Kasi ang kailangan mo sa likuran para makapag-create ka ng 4.25 will be plus 0.25 na. Ano mangyayari nun? Ang mangyayari nun daw ay magiging biconvex na yung form ng ating lens. Is it acceptable na mag-prescribe ng biconvex lens? Hindi. We always prescribe yung sinasabi nating bent lenses. And a bent lens has a plus surface. Okay? Ito yun. Plus power on the front surface. Yun. Okay? And a back surface naman na concave or a minus surface. So, bent lens ang tawag natin doon. Okay? May question po dito. Okay. By the way, may mga task po kayo ha, pero iskipan natin yung mga Now, ganito. Sabi ko sa inyo kanina, we need to, alam na natin yung concept ng base curve. Okay? Pero we need to know how to choose the proper base curve. Kailangan malaman natin paano ba tayo mag-create ng tamang or mag-choose ng tamang base curve na pwede nating gamitin. Okay? So, eto na yon. Can I request naman to read Miss Calios, nandyan po ba? Jazel? Yes, Doc. Okay, good afternoon. Good afternoon Okay. po.
Yeah, may clear lang ata to, Jay. Ay, sige. Tuloy na lang natin. Ano po? So, go Sige ahead. An ophthalmic lens laboratory follows some form of chart when choosing a base curve. This will serve as a guide for their people in selecting the correct base curve. A sample base curve chart is given below. Thank you very much. Okay, ganito guys. Ito yung ang isang way para makapamili ng base curve, okay, kung sino man. Okay? Importante kasi merong sariling rule or importante kasi merong sinusundan na standard rule sa pagpili ng base curve. Otherwise, baka ang isang lens laboratory magkaroon siya ng chaos. Bakit? Kasi ang mangyayari sa kanya, kanya-kanyang perception na lang, kanya-kanyang diskarte na lang sa tao niya kung pakiramdaman na lang. Di ba sabi natin kanina, ang isang +4, kaya niya makapag-create ng iba't ibang klaseng power. Pwede siya makapag-create ng hanggang +4. Ang minus niya ba, merong limit? Wala. Tandaan niyo na, ang +4, ang limit niya sa +4 na base curve. Ang base 4 na semi-finished lens, ang limit niya sa plus power is +4. Pero ang limit niya sa minus power is technically wala. Ano lang ang magiging limit niya? Yung limit na lang niya will be the thickness or how thick the lens can accommodate. Yung thickness na lang ng semi-finished lens niya. Kung gaano kakapal yung semi-finished lens niya, ma-accommodate ba yung required na thickness? Doon na lang yun magkakatalo. Pero what I'm trying to say is, ang +4, kaya niyang makapag-create hanggang +4 up to, sabihin mo na, -10, -12 na power. Okay? If the thickness will permit. Okay? Now, pero is it? Kung -10 ang nire-require sa kanya, is it is it recommended? Okay? Kunyari, +4 din yung +4 yung required. Is it recommended to use a +4 na base curve? Yes, makagawa yung +4 with a base curve of +4. Dadagdagan ko lang na yun ng plano sa likuran. Pero, is it recommended? Tignan lang natin. Depende kasi yan sa organization. Now, take for example, ito. Okay? Now, itong chart na ito, papansin, I'm not sure if you will be able to see my cursor. Nakikita nyo ba yung cursor ko na gumagala o hindi? Yung screen ko lang nakikita nyo. Nakikita nyo po yung cursor ko? Yung arrow ko? Okay, very good. So on this column, meron daw tayong spherical power. Okay? Yung on this rows naman, we have the cylinder power. Now, yung malalaking numbers dyan, those are the base curve. Now, yung light gray dito, meaning, ito yung base curve na gagamitin for this light gray, 10. Ito namang, parang in-alternate lang niya. Ito namang dark gray dito, ang base curve na gagamitin daw ay 8. Again, yung light gray naman dito ay 6. Ito naman ay 5. Wag na lang natin gawing or ito. Let's just consider this as 5. Okay? Tapos ito naman ay 4 naman ang base curve. Again, do not be confused. Wala nang plus dyan ha, kasi ang base curve will always be plus. Okay? So, sabi natin kanina, ang required sa atin ay +4. Pag gumamit ako ng +4, will I be able to create a +4 diopter lens? Yes, possible yon. Kasi ang +4, dagdagan ko lang yan sa likuran ng plano. Magagawa ko yun. Okay? But, if we're going to follow the base curve chart of a given company, okay, titingin siya dito sa spherical power na +4. So, tignan na natin. +8, tapos nasa ng +4. Ito yung +4. And, ang +4 na to, ito siya. Ito ang hanay niya. Now, considering wala tayong cylinder. Okay? Wala tayong cylinder, kunyari. So, dito lang tayo sa sphere. Spherical power. Ito lang, tong column lang na to. Tong column na to,
Okay, ito plus 4. Ito yung column na ng spherical power na plus 4. And saan siya pumapatak? O saan siya nagfo-fall? Nag-fall siya sa dark gray na color dito. Now, anong base curve nitong dark gray na to? 8 plus 8. So, dito, pag plus 4 daw yung power, ang recommended na base curve niya will be the plus 8 diopter. Okay? At least for this base curve chart. Now, kunyari naman, meron naman tayong, let's say, minus 1 na power. Yung minus 1 na power, ito yun. Let's say spherical lamang. Saan siya pumatak? Ito yung spherical na column. Ito yun. Now, yung minus 1, pumatak siya sa 5. Sabi ko kanina, disregard na lang natin yung 6 dito. Yung minus 1, pumatak siya sa base curve na plus 5. So, ang recommended for this power, or recommended base curve for this minus 1 na power ay plus 5. Okay? Now, ganito. Kapag naman may cylinder na, tignan mo na lang kung ano yung cylinder power. Take for example, plus 1. Plus 1 with a cylinder power of minus 75. Dito siya. Plus 1 with a cylinder power of minus 75. Anong base curve ang gagamitin? 6. Okay, 6. However, plus 1 with a cylinder power of minus 3. Ito yun. Minus 3. So, i-cross mo lang sila. Yung plus 1 with a cylinder power of minus 3, ang base curve na gagamitin mo is plus 5. Plus 5. Okay? So, titignan mo na lamang ngayon ano yung cylinder power na lalabas para sa kanya. Okay? Ano mo lang, i-cross mo lang. Yung spherical power at saka yung cylinder power. So, yung plus 75 naman na merong cylinder power na 6. Ito, plus 75 with a cylinder power of 6. So, if we're going to check on it, hindi siya plus 5. Nasaan siya? Ito siya, oh. Sa dulo na siya. And what base curve is this? Light gray na siya. Ito na siya. Anong base curve itong light gray na to? And the base curve of this one is plus 4. Plus 4. Okay? Yun. So, ganito yung paggamit ng base curve chart. Now, pakipansin nyo lang. Itong base curve chart na to ay para sa isang material. CR39. It is for a CR39. Will it be the same for a high index? Probably not. Okay? Baka maiba yan sa ibang power. Magkakaroon ng iba. Okay? Now, there is also one thing I need you to remember. Okay? Or to take note of. Pansinin nyo ito. Kapag high plus, di ba? Kunyari dito, plus 8. What base curves is being recommended? Ang recommended niya is high plus din. Okay? Natural. Siyempre kasi, di ba, sabi natin, may limit ang plus power na makikreate sa isang base curve. Okay? So, kung plus 8 ito, technically, sabi natin, pwede siyang magawa sa plus 8. Okay? But is it recommended? Hindi nga eh. Kasi ang lalabas dyan, plano ang likuran niya. So, hindi niya ganong re-recommend yun. As much as possible, sana, gusto niya mag-appear na bent lens. As much as possible, gusto niya mag-appear na ang likuran ay minus. Okay? It's already 3:30. Sige. Mag-break muna tayo. Medyo namamaos na rin ako. Pero I'll see you guys 4 o'clock and hopefully I still have meron pa rin akong connection. Okay? And yun. Just follow na lang po yung ating link ulit for the laboratory naman. For the laboratory, we will continue yung discussion natin sa lecture. Okay? Yun. So I'll see you in a while. 4 o'clock po ha. Okay.
Thank you po, Doc. Salamat. I'll see you for a clap. Okay. See you guys. See you. Thank you po, Bye. Doc. Thank you din. po. Bye. See you. Thank you po, Doc. Bye. Thank you, Doc.